Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Dinky Suliman, Secretary Sunny Coloma, Secretary Ronald Llamas, Chair Francis Tolentino, Dr. Maris Serena Jokno, Mayor Alfredo Lim, Congressman Bolet Banal, Congressman Deputy Speaker Erin Tañada, Congresswoman Bernadette Herrera D., Lieutenant General Rinaldo Mapago, Vice Admiral Alexander Pama, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, Ms. Nievelera Rosete, Attorney Felipe Gosum, bantayong ng mga Bayani Foundation officials, relatives of the deceased martial law heroes and martyrs, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Kakagaling lang po namin sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Kung inyong maalala, taong 1973 nang ikinulong ang aking ama sa kampong ito sa loob ng 30 araw. Ang pagkakapiit niya sa Fort Magsaysay isang maikling bahagi lamang ng 7 taon at 7 buwan na paghihirap sa kanya ng rehimeng Marcos. At kung tutusin, siya isa lamang butil ng datos sa mahabang listahan ng libo-libong Pilipino na ipinadakip, na ipinakulong at kung di pinalad, napatay. Mula nang di umano'y nilagdaan ni Ginoong Marcos ang proklamasyon ng martial law noong ika-21 ng Setyembre 1972. Ito ang dahilan kung bakit nakatindig tayo tinitingala ang pantayog na ito. Sumasaludot tayo sa bawat pangalang nakaukit dito. Hindi lang ang aking ama ang ginugunita ngayong araw. Maraming Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay para bawiin ang demokrasya. Para sa kanilang alaala, sakripisyo at kabayanihan ang araw na ito. Sila ang mga bayani ng panahon ng batas militar. Nakakaukit man o hindi ang mga pangalan nila sa bantayog ng mga bayani, ang pagtitipon natin ay simbolo ng ating kolektibong pasasalamat sa kanilang kadakilaan. 40 taon na po ang nakalipas. Subalit hanggang ngayon, tila bulag pa rin ang publiko tungkol sa tunay na mga detalye at kaganapan noong batas militar. Isa na rito ay kung kailan ba talaga nagkabisa ang martial law. Marahil pamilyar ang ilan sa inyo sa video ng deklarasyon kung saan nakaupo si Marcos, nakaturo sa kamera at tila nakatitig sa sambayanan ng binigkas. And I quote, "I signed Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law." Close quote. Naganap ito noong ika-23 ng Setyembre. Ang tanong ngayon, kung pinirmahan niya ang proklamasyon sa ika-21 ng Setyembre, bakit naghintay pa siya ng 2 araw bago isa publiko ito? Ang sagot, upang pansamantalang ikubli ang batas militar sa taong bayan at mabigyan siya ng sapat na panahon na masugod at dakipin ang mga walang kamalay-malay na kumokontra sa patakaran niya. Ito ang dahilan kung bakit noong ika-22 ng Setyembre, inaresto ang aking ama, gayon din ang ilang pang mga personalidad at sibilyan na kilalang banta sa rehimong binubuo ni Marcos. Ligid din sa kaalaman ng taong bayan na sa parehong araw, inilabas ng dating Pangulo ang una at ang isa sa pinakamasahol na atas niya bilang diktador, ang General Order No. 1, na nagsasaad na lahat ng kapangyarihan at operasyon ng buong pamahalaan ay direktang mapapasailalim ng kamay na nag-iisang tao kay Ginoong Marcos. Tumataas na bilang ang krimen at lumalalang rebelyon mula sa iba't ibang sektor. Ito ang mga binanggit na dahilan ni Marcos kung bakit kailangan ng bansa ang martial law. Layon din daw niyang magsulong ng reforma sa mga institusyong panlipunan, pangkabuhayan at pampolitika ng bansa. Ang paghahambing ng kanyang mga propagandista, kung kamay na bakal ang umiiral sa South Korea at Indonesia, bakit hindi din natin ipatupad sa Pilipinas? Malinaw ang mensahe niya. Kung gusto niyong isalba ang bansa natin sa tiyak na pagguho, kung gusto niyong maatim ang ganap na kaunlaran, ibigay ninyo sa akin ang inyong kalayaan. Sa unang tingin, simpleng patakaran, di po ba? Tutal naman, kung hindi ka kasabwat sa mga planong pabaksakin ng pamahalaan, wala ka dapat ipangamba. Absuelto ka. Pero ang butas, oras na kinustyon mo ang mga pasya ni Marcos, may kalalagyan ka. 12 taong gulang pa lang ako noon at wala akong ideya sa laki na magiging epekto ng Setyembre 1972 sa buhay ng aming pamilya. Napansin kong abala at hindi mapakali ang aking ama ilang araw bago ang deklarasyon ng batas militar. Subalit bilang bata, hindi ko ito pinagtuunan masyado ng pansin. Hindi ko alam halimbawa na ang mga kalye magkakaroon ng kaliwat kanan checkpoint, na ang mga imprenta ng dyaryo at mga estasyon ng radyo ay pwede nilang ipasara,
na maging ang mga paborito namin programa sa telebisyon, maaaring ipatigil. Na kapag nagsabi ka ng opinyon mo at taliwas ito sa opinyon nila Marcos, pwede kang ipahuli. Na kapag may ginawa kang hindi gusto nila Marcos, agad kanilang ikukulong. Sa loob ng 13 taon, minaniobra ng rehimeng Marcos ang bawat batas at inilagay sa alanganin ang interes ng karaniwang tao. Sumulat siya ng sarili niyang konstitusyon at pinausad sa Constitutional Convention para pagbotohan. Nang naramdaman niyang alanganing makalusot ang konstitusyon sa isang plebisito, binago na naman niya ang patakaran. Sa halip, nagkaroon ng simpleng taasan ng kamay sa bawat barangay. Isang hakbang na tiyak na pinagmulan ng kuntsabahan at dayaan. Dahil sa konstitusyong ito, kinandado at tinanggalan na niya ng kapangyarihan ang Kongreso, maging ang Korte Suprema, batay sa desisyon nila sa kasong Abellana versus Executive Secretary noong Marso 1973, epektibo na ang bagong saligang batas ni Ginoong Marcos. Nagtagumpay siyang likumin ang lahat ng kapangyarihan ng Estado at nagsimula ng isadlak sa bangin ng diktadurya ang bansa. Pagdating ng 1978, nagsimulang mabuo ang mga alinlangan ng nakakarami sa sinseridad ng batas militar. Ang mga dating nagkikibit-balikat sa mga kwestiyonableng pangyayari sa lipunan, unti-unting nakaramdam ng pagkadismaya at galit. Hindi na nila kayang manahimik sa sunod-sunod at di maipaliwanag na pagkawala ng sibilyan. Sawa na silang magbulag-bulagan sa korupsyon at pang-aabuso ng mga opisyal ng pamahalaan, maging ang mga sundalong ginagamit ng krimen para magasik ng sindak, takot at dahas, nagsimula ng magtanong, tama pa ba ang ginagawa namin? Kung kami mga kawal ng bayan, bakit kami inuutosang saktan ang mga kapwa naming wala namang kalaban-laban? Wala talagang pinalampas ang diktadurya. Lahat ng tao sinagasaan ng martial law. Lahat kabilang na mga sundalo, biktima rin ito. At noong gabi, ng ika-6 ng Abril 1978, bisperas ng halalan para sa interim batasang pambansa, dumagundong ang ingay ng libo-libong Pilipinong nakilahok sa Noyes Barrage para suportahan ang partido ng aking ama at tumiligsa sa diktadurya. Hindi man sila nagwagi sa nangyaring halalan. Ang ingay ng nasabing protesta ay nagbigay daan sa marami pang demonstrasyon. Sa eskwela, sa mga plaza, sa mga opisina ng pamahalaan, wala silang piniling lugar basta lang maisatinig ang nagkakaisang hinaing. Tama na, sobra na, palitan na. Bilang reaksyon sa mga kritisismo mula sa ibang mga bansa, formal niyang binaba ang martial law sa bansa noong 1981. Pero tulad ng inaasahan, kailangan lamang pa rin si Marcos dahil sa pag-amyenda niya sa konstitusyon. Hawak pa rin niya ang kapangyarihan sa bansa. Sa madaling salita, binilog lang ang ulo ni Juan de la Cruz hanggang sa umabot sa insidenteng naging mitsan ng isang revolusyon sa tarmac ng airport. Bago pa man siya muling makatapak sa sarili nating lupa, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril, pinatay ang aking ama. Ito ang magiging hudyat ng isang himagsikan. Ang mga Pilipinong dati ay bukang bibig ay, sige, pagbigyan na natin si Marcos, baka gumana. Ay naging mga kritikong nagtatanong na kung nagawa nila ito sa isang dating senador, paano pa kaya sa mga karaniwang mamayan na tulad namin? Lalo pa siyang naibaon sa hukay ng agam-agam nang nasaksihan ng buong mundo ang pag-walkout ng 29 na computer technician bilang protesta sa sapilitang pagmamanipula ng boto para palitawin na si Marcos ang panalo noong 1986. Milyong-milyong katao nagtipon sa EDSA upang ipaalam kay Marcos na sawa na sila sa batas militar. Sinalubong ng mga nagdarasal na madre ang mga dambuhalang tangke. Nagkapit-bisig ang mga sundalo at ordinaryong tao sa gitna ng rally. Mapayapa nating pinabaksak ang diktadurya. Tinapos natin ang martial law gamit ang pananampalataya at tiwala sa isa't isa. Nais ko pong linawin. Nabawi natin ang demokrasya hindi dahil sa asasinasyon ng aking ama. Nabawi natin ito dahil may daang bayani pa tayong tumaya para ipaglaban ang karapatan ng mga inaapi. Dahil may iba pang pilit na pumalag upang pabaksakin ang naghahari-harian. Dahil may iba pang hindi nagpaalipin sa makagustuhan ng diktador at nanindigan para sa karapatan ng kanila kapwa. Dahil may iba pang martir na bumaklas sa tinikala ng rehimeng Marcos, kahit pa alam nilang buhay nila ang nakataya.
Hindi ko alam kung minsan kung matatawa ako o iilang na lang sa tuwing may mga ipinagduduldulang ang ideyang mas maganda raw ang buhay ng martial law. Maraming nagtatagisang pananaw sa mga panahong yun. At hindi ko masisisi kung may mga kababayan tayong kampi talaga sa kanya. At sinasabing kung natuloy daw ang martial law, tsak na mas maunlad at matiwasay tayo ngayon. Na kinakandili na daw dapat tayo ngayon ng isang bagong lipunan. Karapatan po nilang ihayag ang kanilang opinyon at iginagalang natin ito. Pero habang pinipilit natin maging patas at makatwiran sa kanila, sana'y masagot din nila tayo ng mata sa mata. Kung tanungin natin sila ng may ibinunga ba, maganda itong martial law. Pamanhin po. Pero hindi ko hayang may maligaw na kaisipan dahil sa baluktot na persepsyon ng ilan. Magdiretsahan po tayo. Kung batas militar ang sagot para buwaba ang krimen, bakit tad tayo sa balita tungkol sa pagkawala, salvage at summary execution ng martial law? Kung batas militar ang sagot para mapatid ang pag-usbong ng komunismo, bakit ayon sa librong Dictatorship and Revolution, Roots of People's Power, mula sa halos 1,250 kasapi noong 1972, tumaas sa tinatayang 40,000 ang bilang ng NPA pagdating ng 1983. Kung batas militar ang tugon para gumanda ang ekonomiya, bakit nung pag-upo niya 4:1 ang dollar pero sa pagbaksak ng kanyang rehimen, 25:1 na ito? Ito ba ang ipinakakong nilang bagong lipunan? Kayo na po ang humusga. Upang matyak na mga pinapasa nating mga impormasyon sa mga kabataan ay nakabatay sa tunay na nangyari sa kasaysayan, inatasan ko ang National Historical Commission of the Philippines na buo ng isang komite. Ang layon, ang masusing paglikom sa mga karanasan at kwento ng mga individual na talagang nabuhay ng panahon ng martial law. Nais natin tiyakin na katotohanan lamang ang bukal ng mga impormasyong nakalimbag sa mga aklat ng mga estudyante, hindi sa pinagtagpi-tagping kasinungalingan ng mga propagandista, hindi sa mga retaso ng paglilinlang ng mga revisionista. May kasabihan, ang mga nakakalimot sa mga kamalian ng nakaraan ay laging nasa bingit na ulitin ito. Huwag na natin pahintulutan na maulit pang mailagay sa alanganin ang ating karapatan at kalayahan. Hindi ako makakapayag na maipasang muli sa susunod na henerasyon ang mga pagkakamali ng kasaysayan. Pahalagahan natin ang pamanat aral ng batas militar. Tungkulin ng bawat isa sa ating alagaan ito, gamit ang tiwala sa isa't isa, pagmamahal sa katotohanan at higit sa lahat, sa pagkilala at pagbibigay halaga sa sakripisyo ng ating mga bayani. Huwag nating sayangin ang kanilang ipinaglaban. Ayokong maranasan ninyo ang pinagdaanang hirap at sakripisyo ng aking ama at ng iba pang naging biktima ng martial law. Itinatama natin ang mabaluktot na prinsipyo at kaisipan upang higit na ipaalala ang halaga ng demokrasya at kalayaan. Gayon din ang tunay na kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban sa diktadurya. Katapatan at katotohanan lamang ang tangi nating lalakaran sa tuwid na daan. Hindi na tayo kailanman maliligaw at ang tanging ipapamana namin sa inyo, sa ating mga kabataan, ay isang maliwanag, malaya at makatarungang bayan. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating Pangulong Benigno S. Aquino III.